Mga kabayan, sa kabila ng mainit na usapin kaugnay sa tambalang presidential eleksyon sa darating na 2028, inamin ni Senator Erwin Tulfo na wala siyang plano at ayaw niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon matapos mag-trending sa social media na gusto siyang itambal kay dating Vice President Leni Robredo. Ayon kay Tulfo, marami na siyang kinaharap na kaso at ayaw na rin ang kanyang pamilya na maging magulo pa ang kanilang buhay. I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos 2025 last year. Nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right. Then papasukin ko na naman ito. Nakakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po re-election na sa Senate. Ako din po, napag-usapan na namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. Samantala, ipinaabot naman ni Senator Robin Padilla na handa siya bilang running mate ni VP Sara Duterte bilang kanyang bise sa darating na eleksyon kung ipag-uutos ito ni Tatay Digong. Ayon kay Padilla, marami naman diyang mas bihasa pagdating sa politika na kaalyado ng mga Duterte kumpara sa kanya na baguhan pa lang. Sa isang panayam, sinabi ni Padilla na kapag iniutos ni Tatay Digong na tambalan niya si Inday Sara bilang kanyang bise, ay susunod siya dito. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Walang plano si Senator Erwin Tulfo na tumakbo sa darating na 2028 presidential elections. Ito ang inihayag ng senador nang tanungin kung nais niyang makipagtambalan kay Naga City Mayor Leni Robredo. Itinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang posibilidad ng isang political tandem kasama si former Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential elections. Binigyang diin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil na rin sa hinarap niyang disqualification cases at iba pang issue noong nakaraang halalan. Dagdag pa ni Senator Erwin na pagod na siya at ang kanyang pamilya sa mga batikos at banat mula sa iba't ibang individual. I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos 2025 last year. Nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right. Then papasukin ko na naman ito. Nakakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po re-election na sa Senate. Ako din po, napag-usapan na namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. Pabiruring sinabi ng senador na papayag lang siya sa tambalang iyon kung wala ng ibang tao sa mundo. Subalit sa ngayon ay marami pang ibang maaaring maging katandem ang dating vice-presidente. Wala na rin aniyang saysay ang posisyon o taas ng ranking na nakuha niya noong 2025 midterm elections dahil maaaring maulit ang kinaharap niyang mga issue kung muli siyang tatakbo sa susunod na halalan. Clamor, marami pa dyan. Tignan muna nila, may marami magagaling dyan. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Hontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni at saka papayag. Pero
For now, ang dami dyan, ang dami siguro makikita. Bukod dito, inihayag din ng senador na maging ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ay wala na ring balak na tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028 national elections. Dapat maisama na sa order of business ng plenaryo ng Kamara ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinahayag ng chairperson ng House Justice Committee na may hanggang March 4 2026 ang Kamara para gawin ito alinsunod sa 10 session days na requirement ng panuntunan sa impeachment proceedings. 4 na session days na ang nakalipas mula nang maipadala sa tanggapan ng House Speaker noong February 5 ang unang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya 6 na session days na lang ang nalalabi o mayroong hanggang March 4 ang Kamara para umusad ang impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Ayon ito kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. When I counted it, excluding those session days na hindi talaga nag-session ang House, no? Like last Tuesday and last Monday, I confirm na that is March 4. Dapat ma-include sa order of business ng plenary ang mga impeachment complaints until March 4, 2026. Otherwise, mag-ooperate yung deemed initiation na pronouncement ng Supreme Court in the recent resolution. Oras na mailagay na sa order of business ng plenaryo ng Kamara at mai-refer na sa House Justice Committee ang mga reklamong impeachment, maituturing na initiated na o nasimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte at iiral na rin ang 1-year bar rule na isang proseso lang ng impeachment ang maaaring maisagawa laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Samantala, wala namang nakikitang epekto sa gagawin nilang deliberasyon sa mga reklamong impeachment ang maagang presidential bid announcement ni VP Duterte. At kung papaanong tinalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong approach o katulad na sistema ng deliberasyon ang gagawin ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. So regardless of the consequence ng pronouncement ng ating Vice Presidente about her intention to run, dapat hindi maapektuhan yung deliberation ng Justice Committee. Ayon pa kay House Justice Panel Chairperson Luistro, sa ngayon wala pa silang ginagawang paghahanda dahil hindi pa naman na-refer sa kanila ang mga reklamong impeachment. Balik sa iyo, Ella. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sino naman wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayaw ko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre, uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos, pangalawa ay si Senator Alan Cayetano, susunod ay si Senator Bongo, ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Amy. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang
mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba? Para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang ah, Bisaya, 'di ba? Yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ano yan mga ano ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Mm-mm. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. Mm-mm. So, can we get a categorical answer, sir, ano? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Mm-mm. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan Parang ikaw ang spare tire, di ba? Mm-mm. Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, kung ano ang, kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte Hindi naman yan personal lang Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan Pagbabago, yun talaga.